So yun po no, magandang umaga sa ating lahat. Palibagong araw, palibagong property na naman ang bibisitahin natin, no. Bali, dito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon po, no, mga farm. Magbibisitahin tayong property na may sukat po na 12 hectares, 12.3 hectares mga farm. At ang property po na ito ay meron po itong right of way, no, mga farm. Mahigit po siguro na 100 to 200 meters po ang right of way simula po sa Barangay Road. Bali, pagpasok na po ng Barangay Road, maglalakad pa po kayo ng mga 100 meters po or 150 to 200 mga farm. Pagpasok na po dito, ito po ang bubungod sa inyo mga farm. Ito po yung sapa niya mga farm. Tatawid po kayo ng sapa. After nyo pong tumawid ng sapa ay yun na mismo ang property sa kabila. Bali ito, kung makikita nyo po, gumawa sila ng tulay mga farm. Baga, nagtayo lang sila na improvise nilang tulay mga farm. Itong puno po ng hiyog, no? Ito yung kahoy po, no? Kaya makikita nyo po ito. Ito po yung sapa mga farm dito po sa way na to. Ang sapa po na to ay nagsisilbi po, pwede po ninyong pagkunan ng source of water mga farm. Bukod naman po sa sapa, meron pa po itong source of water na iba na mga farm. Ito po ay merong dalawang busal sa kabilaan po ng property, no? At isa pa ho, ang property po na ito ay mayaman po sa tanim ng puno ng niyog. Kaya tara mga farm, silipin po natin yung mismo property. So yun mga farm, bali dito tayo mismo sa tinawiran natin ng tulay, no? Nasa loob na tayo mismo ng property sa bungad mga farm. Papakita ko lang po sa inyo yung mga puno ng niyog na mabababa pa ho ang tanim. At ito po ay matagal na pa pong mapapakinabangan ng mga farm. Dahil ito po ay tataas pa ho at mas marami pa ho kayo mga harvest. Hindi ko tulad ng mga matataas po na niyog na matanda na at mahirap nang kuhaan ng mga bunga, no, mga farm. So yun, no, mga farm, baliin dito tayo ngayon sa mga fruit bearing trees ng property. Ang fruit bearing po na itong property ay meron pong coconut tree na may 2,400 po na puno, no, mga farm. More or less po yun. At sa saging naman po, sa puno ng saging ay meron po itong more or less na 1,000 kapuno, no, mga farm. At isa pa ho, hindi lang po yun ang fruit bearing ng property. Meron po itong langka, kakao, at bayabas, tsaka ang hardwood trees naman po nito ay meron po itong mahogany tsaka kawayan. At ito pong sinasabi po nilang pasyad o yung pili na pag sinindihan ay mabango at ine-export po sa ibang bansa, no, mga farm. Sa pasyad naman po, yung puno po ng pasyad ay may higit po na 30 po puno po yan ng pasyad mga farm. Wala naman kayong poproblemahin kung sakali man pong matira po kayo dito dahil pwede nyo pong pagtaniman nito ng mga iba pang mapag-aanihan nyo po ng pagkain ng mga farm, gaya po ng gulay. At isa pa ho, hindi po kayo problema sa electricity dahil pasok po sa loob ng property yung poste ng electricity po dito. At ayan, makikita nyo po, ayan po ay nakasakop na po sa loob ng property. Kaya meron pa po kasing mga nakatira sa mga itaas sa guwing lagpas po ng property nito ni sir. Kaya hindi po kayo problema sa electricity, ano, mga farm, lalo na po sa source of water dahil ito po ay may busay mga farm. Ang busay po nito mga farm ay dalawa. Pupuntahan po natin ngayon para makita nyo po, ano, mga farm. At isa pa ho, ang sukat po ng lupa na ito ay ang korte niya ay parang paangat ng kaunti mga farm. At hindi naman po ganoon kataas, ano, ganoon katarik. Baga semi-upland po at meron din naman po siyang portion na flat. Mga farm, pagdating nyo po sa itaas ay flatland din po. Pagdating nyo po sa pinakababa ay flatland din po. Itong bungad lang po ay papasok at saka yung bababaan natin ng mga farm. So yan, tara samahan nyo po kami, no, mga farm. So yun, mga farm, bali dito po tayo ngayon sa mismong busay ng property. At ito po ay kakaunti pa lamang po ang tubig dahil po ay hindi po nag-uulan. Pero pag umulan naman daw po ay marami po itong bumabagsak na tubig sa busay. Bali ito pong busay po niya mga farm. Ayan, nakikita nyo po, itong busay po na ito ay hindi po natutuyuan na mga farm. Tuloy-tuloy lang po ang agos na ito mga farm. At isa pa ho ay meron pa ho yung isa pang busay doon sa kabila. Hindi po natin malilibot kasi yung property, kaya dahil ito po ay 12.3 hectares, papaliparan ko na lang po ito ng drone mga farm.
So yun mga farm, no? Dito tayo ngayon sa isa pang busay na sinasabi ko po sa inyo. Bali, ito po yung busay mga farm at nakatayo po tayo dito. Kaya ito po yung naging source of water ng property. Kaya hindi kayo problema kung sakali man na maghanap kayo ng tubig. Dahil pwede po kayo magkaroon ng optional na busay, bukal at saka deep well na mga farm at sapa. Kaya sa lahat ng buyer natin dyan ay hindi na tayo problema lalo sa mga tanim. Sa tanim, sa electricity, sa tubig at sa mga pwede pang itanim sa property na gulay. Dahil itong property po ay natataniman din po nila ng gulay. At sa hardwood trees ay napakarami po nito at marami po kayo papakinabangan dito na mga farm. Kaya tara, samahan niyo po kami sa ibang pwesto ng property. So yun mga farm, bali dito tayo sa pinakataas ng property at ito po ay may overlooking, no, sa pinakataas po. Bali ang porsyento po ng plot na nito ay 70-30. 70% flat tapos 30% semi-uphill na mga farm. Papakita ko po sa inyo yung clip ng mga puno na niyog sa taas na mga farm. Bali, yung sinasabi ko pong 2,400 mga farm ay saktong-sakto at tamang-tama po sa sinabi ko pong kapuno na. Dahil ito pong puno po na ito ay maliliit pa at saka siksik, no mga farm. Halos wala na mapaglagyan ng space pag tinignan sa itaas mga farm. Kaya sa mga buyer po natin dyan ay tumawag lang po kasi sa number na may kita po yung screen at sa WhatsApp and Viber po para sa mga karagdagang impormasyon na gusto nyo pong malaman. Sa ngayon so, po, yun mga farm, bali dito tayo sa kalsada ng property at andito rin tayo sa sinasabi ko po sa inyo right of way na 150 to 200 meters po na right of way, no? Bali ito yung right of way mga farm, papasok po dito. Ito po dito sa property. At ito naman po ay going to poultry po ng Kugurin, no? Meron pong poultry po yung Magnolia po dito sa lugar na to. At dito po tayo galing sa kabila. Sa kabila naman po ay dito naman po tayo galing mula po sa town proper. Ang travel time po nito sa mula town proper ay meron po itong 15 to 20 minutes po punta po dito sa property. At sa Barangay Road naman po ay meron pong 150 to 200 meters po ang layo papunta sa property. Kaya sa lahat po ng buyer natin dyan na gusto mag-inquire ng mga property na ito ay tumawag lamang po sa number na may kita po nyo sa inyong screen at sa WhatsApp and Viber po para sa karagdagang impormasyon na gusto nyo pong malaman patungkol sa property. At dito na po natin tatapusin ang video natin mga farm. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat at God bless all po mga farm.